Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tinaboy at muntik pang banggain ng China Coast Guard ang bangka ng isang mangingisdang Pinoy na gustong pumasok sa Baho de Masinloc. Nilatagan din umano ng China ng mga boyang pangharang ang entrada ng Bahura kahit nasa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinalubong at binalaan din ng China Coast Guard ang barko ng BFAR bago makapasok sa naturang Bahura. Nakatutok si Rafi Tima. Ganito kaagresibo ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa pagtataboy sa mga mangingisdang Pinoy na gustong pumasok sa loob ng Baho de Masinloc na tinatawag din nating Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ang mangingisdang Pinoy na ito, lula ng isang maliit na bangka, nakikipagpatentero sa mabibilis na rubber boats ng China na pumipigil sa kanya na makalapit sa bunganga ng Bahura. May pagkakataong halos banggain siya. Ang gusto lang sana niya makapasok sa loob ng Baho de Masinloc para makapangisda, habang nakabantay ang barkong BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinasabing napakayaman sa isda ang loob ng Baho de Masinloc. Hindi mo kayo natatakot? Tinatawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila eh. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang Bahura, may nakaharang na mga hindi pangkaraniwang boya sa entrada ng Bahura. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisibing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Baho de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisdang Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng Bahura. O kaya naman pag masamang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng Bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Sabi ng Philippine Coast Guard, China ang naglatag ng mga harang na boya. Nakunan daw nila ito ilang minuto bago umangkla ang BRP Dato Bangkao sa kabilang bahagi ng Baho de Masinloc. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Noong Miyerkules ng umaga, September 20, bago makarating ng Baho ang barko ng BFAR, sinalubong na ito ng China Coast Guard. 30 kilometro pa mula sa Scarborough, narinig na namin ang babala ng China. The activity is fiercely infringed upon the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. Nasa loob ng 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Bahagi ito ng West Philippine Sea. Bukod doon sa radio challenge na kanilang ginagawa, meron din nga nakalagay doon sa kanilang LED screen na meron daw violation yung BFAR ship sa pagtungo dito sa lugar. Sagot ng BFAR, You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Please review your chart. Again, please review your chart. And please stay clear of our route. Over. At habang papalapit ang BFAR sa Bahura, isa pang China Coast Guard ship ang sumalubong. Ito yung tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking barko ng China Coast Guard at dahil tayo nasa karagatan, ay pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Dumating din sa lugar ang eroplano ng BFAR para umalalay at magmasid sa paglapit ng BRP Dato Bangkao sa Bahura. At sa gitna ng tensyon, dumating ang mothership ng mga mangingisdang Pinoy at pumagitna sa China Coast Guard at BRP Dato Bangkao. Ginagawa raw nila ito para lituhin ang China Coast Guard sa pangaharas. Kaya nakalusot ang BFAR at nakaangkla, 300 metro lang ang layo sa labas ng Baho. Ilang oras lang, mabilis na nagdatingan ang mga mangingisda nang malamang dumating ang BFAR para mamigay ng ayuda. Sa kabuuan, 60,000 litro ng diesel ang naipamigay sa mga mangingisdang Pinoy. Malaking bagay para sa mga mangingisdang hirap na nga sa pagtataboy ng China Coast Guard, hirap pa sa taas ng presyo ng diesel. Katulad ng matumal ngayon dito, pwede naming marating yung halimbawa may mamonitor kami na magandang kain kahit pa sabing abutin ng 100 miles, 200 miles, mapupuntahan pa namin kasi nga may ayudang dumating. Kaya malaking tulong sa amin talaga ito. Para sa GMA Integrated News,
Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ng China na trespassing o panghihimasok ang ginawa ng barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Biyernes sa Scarborough Shoal. Pagigiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa lang ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naayon daw sa batas. Tiniyak ng gobyerno na gagawin nito ang lahat ng hakbang para alisin ang mga harang na inilatag ng China sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Ivan Mayrina at Chino Gaston. The activity here is fiercely infringed. Hindi lang patintero sa West Philippine Sea ang nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at China. May tila agawang base din dahil minarkahan ng China ang Baho de Masinloc sa pamamagitan ng floating barrier na nadiskubre ng Philippine Coast Guard. We were able to monitor itong tatlong rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard at isang service boat from the Chinese Maritime Militia kung saan naglalatag sila ng floating barrier. Paglilinaw ng PCG, hindi sila takot na putulin at tanggalin ang barrier. Pero ipinauubaya ang desisyon sa Pangulo. Pero kung tatanggalin, wala raw legal na problema ayon sa Justice Department. It's a violation of our right to exclusive economic zone, and we can remove the same. And that is an interference in our activities. Dagdag naman ng Foreign Affairs Department, mali ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Baho de Masinloc kung saan wala raw karapatan ng China. Kaya magsasagawa raw ng tamang hakbang ang Pilipinas para protektahan ang karapatan natin dito, lalo ang mga mangingisda nito. Bandang 3:00 ngayong hapon ay pinagpulungan ng issue ng mga matataas na opisyal ng AFP at Defense at Foreign Affairs Department dito sa Campo Aguinaldo. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos din ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas, na iparating na sa kanya ang inilagay na floating barrier sa Baho de Masinloc, ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Hiningan namin ang pahayag ng Malacanang kung anong tugon dito ng Pangulo, pero wala pa silang inilalabas sa sagot. Pero kinundinan ni Año ang hakbang na ito ng China na paglabag daw sa traditional na fishing rights ng bansa na pinagtibay ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Kaya gagawin daw ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para matanggal ang mga inilagay na barrier. Maliwanag na maliwanag po yung 2016 arbitral ruling kung saan itong Baho de Masinloc or tinatawag na Panatag Shoal or internationally as Scarborough Shoal ay may karapatan ng ating mga mangingisdang makapagpangisda dyan. May karapatan ng ating bansa na tanggalin yung inilagay ng Chinese Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Sasampahan ng reklamong obstruction of justice ng pulisya ang grupong binansagang kulto ng ilan sa Surigao del Norte. Dahil po yan sa naunang pagharang umano nito sa mga magsisilbi ng arrest warrant sa kanilang lugar. At yan ang live na tinutukan ni Marisol Abdulrahman. Marisol? Pia, nandito tayo ngayon sa checkpoint na inumpisahan ngayong araw lang. Ito yung papasok at palabas sa mismong bayan ng Socorro dito sa Surigao del Norte. At bukod nga, Pia, dito sa pagiging COMELEC checkpoint, para na rin daw ito ng mga otoridad para mapigilan ang ikangay anumang untoward incident. At Pia, alam mo, sa kauna-unahang pagkakataon, napasok at naikot actually ng PNP for the first time ang komunidad ng SBSI sa Sitio Kapihan. Kung noon, pahirapan umano ang pagpasok ng mga pulis sa Sitio Kapihan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Yung nangyari na pagsaserve namin ng warrant of arrest, hindi nila pinapasok yung ating pulis. So with that po, nag-file po tayo ng kaso sa kanila ng obstruction of justice. Ngayon, tinatanggap na raw ang mga bumusitang matataas na opisyal ng Caraga Police. Sinabi namin na ito po ay trabaho ng pulis, so hindi nyo dapat pinipigilan. Tiniyak na raw ng grupo na hindi nila pipigilan ang mga pulis na may legal na pakay. Pero sinampahan pa rin ito ng pulisya ng reklamong obstruction of justice. Kahapon ay personal nang inihati ng Surigao del Norte Provincial Police Director ang panibagong imbitasyon ng Senado sa mga lider at kasapi ng SBSI. Kasabay nito, nag-ikot sila sa komunidad.
Ito ang pagkakataon na napasok ng PNP itong komunidad ng Bayanihan. Inikot ang iba't ibang lugar dito sa loob ng mahigit 300 ektaryang community. Kabilang na nga itong pantalan kung saan sinasabing binabagsak umano ang mga droga at armas. Isa na rin sa ano namin na maobserbahan namin kung yung totoong nangyari or mga allegation na dito dumadaan yung alleged na shabu at saka armas. So, at least nakita natin na yung tinatawag nila na backdoor. Inikot din ang lugar kung saan umano sinasanay ang ilang miyembro nila na humawak ng baril. Nakita natin ng mga baril, na totoong baril, and mga replika lang po, kahit talaga yun. Kasunod naman ng ganitong reaksyon ng mga miyembro ng grupo ay nababahala ang mayor ng Socorro. May sumbong na raw kasi ang isang komunidad na katabi ng Sitio Kapihan. Minsan sila medyo kinakabahan, no, kasi mga disoras na nakita nila na sila ay grupo na bumaba. Ang sabi nila ay daw yung nakita nila yung sundang. Mga itak. Kaya dinagdagan na ang mga nakadeploy na pulis sa bayan at naglagay ng checkpoint sa mga kritikal na lugar. Dinirect ko na yung ating provincial director, pati yung ating provincial mobile force company commander na magdadagdag talaga kami ng tao dito. Ang trabaho natin dito is to maintain peace and order. Bagamat konting abala, Pia, natutuwa naman itong mga residente na apektado nitong checkpoint. Eto nga dito sa isinasagawa dahil importante raw na safe sila kaya okay lang daw sa kanila itong ginagawa. Samantala, Pia, sinabi po sa atin kahapon mismo ni Sr. Aguila na wala raw dapat ipangamba ang mga taga-Socorro o yung particular dito sa baba dahil yung kung ano man daw ang kanilang naging aksyon kahapon ay hindi raw nila dadalhin dito sa baba. Pia. Maraming salamat, Marisol Abdrama. Matapos madiskubre ang mga nawasak na bahura sa ilalim ng dagat sa West Philippine Sea, may nakita namang lampas taong taas ng tambak ng mga patay at durog na coral sa sandbar malapit sa Pag-asa Island. Pinaiimbestigahan na yan ng gobyerno. Nakatutok live si Joseph Moros. Joseph! Emil, mga tambak na patay na corals ang natagpuan nga sa isa sa mga sandy case na malapit lamang sa Pag-asa Island. Imbes na natural na buhangin, lampas taong tambak ng mga patay at durog na corals ang nakita nitong Biyernes sa Sandy Cay 2 na halos 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Pag-asa Island. Malayong malayo sa white sand na makikita sa kalapit na Sandy Cay 1. Dalawa lamang sila sa 4 na sandy case malapit sa Pag-asa na lahat ay 6 ay hinaharangan at binabantayan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia. Nitong Biyernes nga, binusinahan ng isang barko ng China Coast Guard ang mga pumunta sa Sandy Cay 2. May mga Chinese Maritime Militia din sa paligid. Ang pagkakadiskubre ng tambak na mga patay na coral sa Sandy Cay 2 ay kasunod lamang ng pagkakadiskubre rin ng mga patay ding corals sa Escoda Shoal at Rosul Reef. Dahil tinawag na political drama ng China ang pagkakabulgar sa patay na coral sa Rosul at Sabina, iimbestigahan muna ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at anong kampo ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na coral sa Sandy Cay 2. Para masiguro natin yung ating magiging hakbang, the first thing we must do is due diligence. Mag-imbestiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Sabi ni maritime law expert Professor J. Batumbakal, may nakaumbok na noon sa Sandy Cay 2 nang puntahan nila ito noong 2021. It's weird na angat siya, no? Mga 2 to 4 feet siguro above the waterline. Pero ano naman kasi, it's also possible na natural siya. Okay. Ang question nga is saan nagagaling yung mga crushed coral na yon, no? Kasi that seems, assuming that it's natural, that indicates na parang merong Basag sa ilalim. widespread na parang loss ng coral sa area at naanod na doon. Kailangan daw na mapuntahan na ito para mabusisi kung dapat ipag-alala. Hiwalay sa isyu pa ang pangaharang. Para tuloy lumalabas, there's something they don't want us to see. Emil, hinintay pa rin natin ng panig ng AFP Western Command at ng Embahada ng China. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong.
Mas maikli pa pala sa 19 na araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million pesos na pondong inilipat dito mula sa Office of the President. Ayon po yan sa pagtatanong ng isang mambabatas sa COA. At sinagot din ng COA kung legal ba ang paglilipat. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagtalakay sa plenaryo ng proposed 2024 budget ng Commission on Audit o COA, lumabas na ino-audit ngayon ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, legal ang pag-release ng pondo, taliwas sa sinasabi ng ilan na labag ito sa saligang batas. Pero napuna ng sponsor ng COA budget na si Marikina Representative Stella Kimbo na gastos daw ng OVP ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Hininga namin ng pahayag ang OVP tungkol dito at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Dapat maging transparent sa paggasta o paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandatory ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ayon kay Kimbo, sinabi ng COA na ginamit ng OVP ang pondo bilang confidential fund sa ilalim ng line item na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Iba ang proseso ng pagbusisi sa Confidential and Intelligence Fund. Hindi rin isinasa publiko kung paano ito ginastos. Pero sa nagdaang budget briefing, sinabing hindi kailangan ng resibo para sa liquidation nito. Pero nagsusubiti raw naman ng mga dokumento ang mga ahensya ng gobyerno na mga pinagkagastosan nila. Ilang ahensya ng araw ang natuklasang hindi nakakasunod sa wastong pagre-report ng Confidential and Intelligence Fund. Tanong ng isang kongresista, ano ang parusa sa mga hindi nakakasunod sa wastong reporting? Under the current set of rules, there are no penalties. There are no penalties. No sanctions. No sanctions. Kaya ang COA may panukala para higpitan ang proseso ng liquidation ng pondo. Panukala naman ng ilang mambabatas, dapat linawin kung anong ahensya lang ang karapat-dapat magkaroon nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Balik mano-mano at wala munang online sa pakikipagtransaksyon sa PhilHealth matapos ma-hack ang kanilang sistema. Katumbas ng 17 milyong piso ang sinisingil ng mga hacker para ayusin ang cyber attack. Nakompromiso ba ang detalye ng mga miyembro? Nakatutok si June Veneracion. Kung ihahambing sa isang kidnap for ransom case, mistulang bihag daw ngayon ang PhilHealth matapos puntiryahin ng ransomware attack. Ayon sa isang cybersecurity expert, ang ransomware ay isang uri ng malicious software na kayang makapag-block ng access sa computer system at mawawala lang kapag nagbayad na ng ransom. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, $300,000 o 17 million pesos ang ransom demand ng Medusa Group na nasa likod umano ng cyber attack. Pero sagot ng PhilHealth, definitely po, hindi po tayo magbabayad ng ransom. Nag-upload ang grupo sa dark web ng mga nanakaw umano nitong impormasyon at dokumento. Ipinakita ito sa amin ng isang cybersecurity expert na nakatutok sa kaso. May countdown pa. May 8 araw na lang daw ang PhilHealth na magbayad ng ransom. Kung hindi,
ay ilalabas daw nito sa publiko ang mga nanakaw na impormasyon. $10,000 o higit kalahating milyong piso ang hinihingi sa kada isang araw na extension ng deadline. Parang proof of life nga din sinasabi natin na parang may proof of data kami. Kasi hindi mo naman makuha itong mga data in memos na to kung saan eh. Kasi internal documents. Kapag nalik ang mga sensitibong impormasyon ng mga PhilHealth member, nandyan daw ang panganib na magamit ito sa mga illegal na gawain gaya ng fraudulent claims. Sabi ng DICT, may data leak pero hindi raw apektado ang mga miyembro. Ligtas at hindi raw nagalaw ang National Health Insurance Database. Ang nakuha actually ay yung mga personal information primarily ng mga empleyado. At saka yun na nga, mga memo, internal memo, mga internal mga files ng PhilHealth. Yung tinatawag nating work files. Dahil bagsak ang online transaction, manual daw ang pagproseso ng benepisyo ng mga PhilHealth member. Pina-shutdown daw ang lahat ng online system ng PhilHealth para masuri ang lawak ng epekto ng cyber attack at mapangalagaan ang iba pang impormasyon. Hopefully within the day or early tomorrow morning, meron na po tayong mai-up na system para po maibalik na po natin ang ating normal operation. Sa monitoring ng mga eksperto, totohanan daw kapag nagbanta ang grupo. Once na hindi ka pa nakapag-settle, talagang ipapublish nila yung data and anyone can download it, lalo na kung may access ka sa dark web. Ang nangyari sa PhilHealth ay patunay daw na mas kailangang gasusan at palakasin ang cybersecurity ng mga ahensya ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Lunes na Lunes, inulan po ang ilang bahagi ng bansa kanina. Patuloy tayong maghanda dahil posible ang maulit bukas. Ang low pressure area sa kanluran ng PAR, isa ng bagyo ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility at sabi ng Pag-asa ay wala ng direktang epekto ito sa bansa. May isa namang low pressure area sa silangan ng PAR at huling namataan yan sa layong 1,930 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng hatakin pa rin ang habagat. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong pumasok sa PAR at kung magpatuloy ang pakanluran nitong pagkilos. Kumpara noong mga nakalipas na araw, western sections ng Southern Luzon at Visayas na lang ang apektado ng habagat. Pero posible ring magdala ng malalakas na ulan ng thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas ng umaga sa Mimaropa at Bicol Region. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin kasama na dyan ang Northern at Central Luzon pati ang Calabar Zone. May matitinding pag-ulan pa rin sa ilang lugar kaya patuloy na maghanda sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, katulad po kanina ay mataas din ang tsansa ng ulan. Posibleng bago ulit magtanghali at magpapatuloy ho yan hanggang sa hapon. Sa mga panghapon ng pasok sa school o opisina, i-ready nyo na ho ang inyong mga payong at kapote. Pero mas okay kung maaga rin kayong aalis ng bahay para hindi na maabutan ng thunderstorm. Sa Visayas naman, umaga pa lang may mga kalat-kalat na ulan. Magpapatuloy ho yan hanggang sa hapon at gabi at may matitinding ulan dito sa Negros Provinces, Aklan, Iloilo at Samar Provinces. Posible ring ulanin ulit ang malaking bahagi ng Mindanao, lalo na pagdating ng hapon o gabi. Heavy to intense rains ho ang inaasahan sa maraming lugar kasama ho dyan ang Agusan del Sur, Davao Region, Bukidnon at Cotabato. Kaya sa mga residente ng nabanggit na lugar, magdoble ingat at alerto pa rin ho sa banta ng flash floods o landslide. Mag-ingat mga kapuso. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Get ready to be amazed sa itatampok nating Pinoy invention, ang microscope na singliit ng keychain pero kayang makakita ng mga super liit na bagay. Ang bonus, mura lang ito kaya pwedeng bigyan ng access kahit mahihirap na estudyante. Tara, let's change the game at makisilip sa microscope. What if meron tayong superpowers?
Tulad ng power na makakakita ng super liit na microorganisms o microbes. Pero dahil hindi yan kayang makita ng ating mga ordinaryong mata, nagpapatulong muna tayo sa mga microscopes. Para makita at mapag-aralan ang microorganisms, kailangan natin gumamit ng special instrument. At ito ang microscope. Usually, ganito talaga siya kalaki. But 28-year-old Jeremy De Leon is changing the game by making the microscope a mini version na halos kasing laki lang ng keychain. Yan ang microscope. At huwag daw ismulin ang imbensyong mini microscope dahil kaya lang naman itong mag-magnify ng specimen ng 125 to 400 times. Ang ideya, nagsimula nang sumali si Jeremy sa DIY microscope competition ng DOST kung saan nanalo siya ng 25,000 pesos. Ang napalanunan ang ginamit niya para mabuo ang prototype ng microscope. Nagtatry tayo ng iba't ibang mga lens. Nakita natin na may mga principle na kaya tayong baguhin. Then nakahanap tayo ng uncommon na lens na pwedeng gamitin para dito sa microscope na yung magnification niya is up to 125 times. With this invention, layo ni Jeremy na mapadali ang access ng microscope sa mga paaralan. At para may kanya-kanya na rin ang mga estudyante. And to make the experience complete, ang bawat kit ay may kasama na ring pipette, tweezers, at 3 glass slides. Ang buong lab kit nagkakahalaga ng 549 pesos. So yung una nating sample, ant. Ipapatong lang ang microscope sa front camera ng iyong device. At saka ipapatong ang slate na may specimen sa ibabaw. Pwede pa nating i-zoom in to. Siyempre, nasa camera mode ka eh. Wow! Oh, ito yung antena. Kita niyo yung detalye, no? Silipin naman natin ang itsura ng frog blood. Wow! Tingnan mo naman. Kita natin yung red blood cells. And for our third slide, ang onion skin. Kita natin yung mga cell wall. Kung ma-observe nyo, anong shape niya? Hexagon. Dito lang Setyembre, nagwagi ang imbensyong ito ni Jeremy sa James Dyson Award, isang international award for design engineers, where he won 330,000 pesos. Gagamitin niya ito sa pagbibigay ng microscopes sa mga estudyante at guro sa remote areas. Parang yung kamalayan nila sa science is nandun. Para magkaroon tayo ng mas maraming mga researcher. And that is it mga kapuso. Hopefully, mas marami pang marating at matuto sa paggamit ng microscope, and we hope we get inspired to be more innovative by thinking out of the box. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Humarap na rin sa Senate hearing ang ipang naabuso umano ng mga employer ng nabulag na kasambahay na si LV Vergara. Na-cite in contempt din ang isa sa mga amo matapos umanong magsinungaling sa Senado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang ilan pang dating kasamahan ng nabulag na kasambahay na si LV Vergara. Na tulad niya ay minaltrato rin umano habang nagtatrabaho sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. Ikinuwento ni Melinda Magno ang nangyari daw noong 2017. December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po na kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz? Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at... Paano po? Tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Ang anak naman daw niya na nooy 17 anyos, pinagtrabaho bilang tindero ng lagpas 8 oras nang walang sahod. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang? Gabi. Hanggang gabi. So, bali ilang oras yun? Mula anong oras? Alas 8 na umaga? Opo. Hanggang? Hanggang gabi na po. Hanggang Anong magsara oras po. ka? Hanggang? Magsara po. Pinagagalitan ka rin ba ni
Nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? Yung mga, At bakit ka minumura? di ko po alam eh. Nasaksihan naman daw ni Paulo Toling o alias Pau Pau ang pananakit kay Aling LV habang nagtatrabaho sa palengke ng mga Ruiz. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LB na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulagnag. After 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili, doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klase pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos. Paano ulit? Nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan, tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LB. Tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat ay nalagyan na po si Ate LB. Pero itinanggi ng mag-asawang Ruiz sa mga sinabi ni Paulo. Your Honor, si Pau Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Sa ngayon, nakadetine si Franz sa Senado dahil sa pagsisinungaling umano sa komite. Kanina naman, pinakontempt na rin ang kanyang asawa. Hindi raw kasi tugma ang kanyang sinasabi sa testimonya ng mga bagong humarap sa komite. Kasama na rito ang garbage collector na si Richard Rendon na nakita si LB na may mga pasa at sugat. Lumabas din na bagsak ang mag-asawa sa polygraph test na ginawa ng NBI, habang pasado ang mga dating testigong nagsiwalat ng pananakit kay LV. Ang pagdetine rin kay Pablo, inapila ng kanilang abogado kanina pero tinanggihan ng komite. Considering that the spouses have 2 children, Your Honor, one is 17 years of age and another is 18 years, without anyone taking care of them, Your Honor. The children wants to join them in sleeping with them, we will allow it. We will allow them to... Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. It's getting hotter and sexier dahil ngayong gabi na mapapanood ang usap-usapang topless scene ni David Licauco sa Maging Sino Ka Man. Makichika kay Nelson Canlas. Ang dami kasing instructions ni Direk din. Kaya oo, hindi rin ako nakapag-focus dun sa topless. Nung rehearsal, hindi naman siya naghubad. So, nainis! Okay. So, syempre, as an actor, okay, very professional. Ang pa-topless at pa-abs na tinutukoy ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza sa panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Ngayong gabi na mapapanood sa umiinit na kwento ng Maging Sino Ka Man. Flexing his stone body, si pambansang Ginoo David Licauco, aka Carding, na makakahanap ng di inaasahang makakapitan sa panahon ng pangangailangan. Pero ang sweet moment na yan, mahahaluan din ng lungkot dahil si Dino na disguise ni Monique, mapapaalis na ng bahay ni Carding. Pasensyahan tayo, hindi ka na pwedeng tumira sa bahay. Kasi magpapakabait kayong lahat ha. Nasa 3rd week na kami this Monday, so just really excited. Tsaka marami pa silang abangan. Siyempre kaming dalawa ni Barbie Forteza, pinaghirapan namin to also. Speaking of hard work, muling umani ng parangal ang better half ng Barda Love Team na si Barbie Forteza sa ika-25 gawad pasado o pampelikulang samahan ng mga dalubguro. Hinirang siya bilang pinakapasadong aktres sa telebisyon para sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra para sa kanyang pagganap bilang Binibining Clay. Si Dennis Trillo naman ang pinarangalan bilang pinakapasadong aktor sa telebisyon sa kanyang pagganap bilang si Ibarra at Simon. At natanggap din ng serye ang pinakapasadong teleserye awards. Si Barbie at David naman ang hinirang na pinakapasadong dangal ng kabataan. Siguro isa lang itong patunay na dapat pa tayong gumawa ng napakarami ganitong klaseng proyekto para talagang mabalikan ang kahalagahan ng ating kasaysayan. Samantala, si Kapuso actor Jeric Gonzalez naman ang hinirang na pinakapasadong aktor para sa pelikulang Broken Blooms. At nasungkit ng kanilang indie film ang award na pinakapasadong pelikula sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Nasa rank 19 ng Pilipinas na may 2 ng medalya sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nagbabalik si Mark Salazar. Naka-bronze agad sa 19th Asian Games sa Guangzhou, China ang Philippine Taekwondo team. Ang unang medalya ng Pilipinas ay hatid ng 23 anyos na si Patrick King Perez para sa men's individual pumsay. Nagmula naman kay Jones Liabres Inso ang ikalawang medalya ng bansa matapos maka-bronze din sa Wushu Men's Taekwondo Tahijan event. Bumida rin ang Pinoy boxers na sina Eumir Marshall at Mark Fajardo sa round of 32 ng Asian Games. Wagi si Marshall via unanimous decision kontra sa pambato ng Mongolia, habang knockout win naman ang kay Fajardo na nakalaban ng kinatawan ng Bhutan. Pasok na sila pareho sa round of 16. Good morning. Kinabiliban din ng pinakabatang pambato ng Pilipinas, ang 9-year-old skateboard prodigy at youngest finals qualifier na si Mazel Paris Aligado. The future is bright, ika nga, dahil matapos makipagsabayan sa iba, umabot siya sa ika-7 pwesto sa Women's Park Skateboarding Finals. Naabot naman ni Kiko Francisco ang ika-4 na pwesto sa Skate Men's Park Final. Sa rowing, 5th place finish ang nakamit ni Giovanni Delgaco sa Single Sculls 2,000 meters finals at ika-8 naman si Chris Nievares sa Finals B. Nakuha naman ni Agatha Wong ang 4th spot sa Wushu matapos ang combined score na 19.456 points sa Tahijan at Tahikwan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. From nakaka-high blood na Royal Blood, bagong series na magtuturo kung paano ma-in love ang mapapanood natin sa primetime. Yan ang Love Before Sunrise na pagbibidahan ng 2 of the biggest stars na sina Dennis Trillo at Bea Alonzo. Makichika kay Aubrey Carampel. May ilang bagay dito sa mundo na minsan lang dumaan. Kasi naniniwala ako, there are some things in life that are worth waiting for. An extraordinary love story between 2 ordinary people na pinagtagpo ng tadhana. Grabe, no? Ikaw yung nakapulot ng payong ko, tapos ngayon naman ako yung nakapulot ng wallet mo. Mahusay, di ba? Para tayong pinagtagpo ng tadhana. Ganyan iikot ang newest Kapuso primetime series na Love Before Sunrise na pinagbibidahan ni Kapuso drama king Dennis Trillo at box office icon Bea Alonzo. Kwento siya ng parang tungkol sa mga soulmates, destiny, star-crossed lovers. Ano sila magkasintahan sila, nagkahiwalay sila dahil inisip nila na mayroong mga tamang tao para sa kanila. Pero ang karakter nilang sina Atom at Stella, itinakdaman, paghihiwalayin naman ng kanilang sitwasyon at desisyon. Wala kang pakialam. Yun ang totoo. Yun pala yung tingin mo, ano pang ginagawa natin sa relasyon na to? Mabuti pa maghiwalay na tayong dalawa. This is a very character-driven type of soap. So nagbabase yung plot sa nagiging desisyon or life choices ng bawat character. So I'm happy to have done it with Dennis because he is such a reliable and brilliant actor. Sa pagbabalik primetime ni Dennis at Bea, muling ipamamalas ng 2 premyadong Kapuso stars ang kanilang husay sa drama. Sasamahan pa yan ng equally talented actors na sina Andrea Torres at Sid Lucero. Wala makakapigil sa akin at pag sinabi ko, ilulugar ko yung tao, ilulugar ko, yun ang gagawin ko! Pero pagtitiyak ni Andrea, kaiinisan man daw ang karakter niya. Maniniwala ulit tayo sa yung napapanood natin at nababasa natin sa mga favorite natin na love stories na destiny, everything is connected. Kung kayo talaga. Mo alam sinasabi mo, lasing ka na. Hoy, kinakausap kita! It really basically talks about loving, learning from that, and then loving properly. And that takes time. So I guess that's why it's called Love Before Sunrise.
Ang Love Before Sunrise ay isa na namang collaboration project ng GMA Network at View Philippines na ang kwento ay tiyak daw na maghahatid ng ngiti, bait, saya at inspirasyon sa mga manonood. Mas gusto ko yung sunrise kaysa sa sunset. Parang lagi may dalang pag-asa. This is a story about fate or destiny being on your side and the rest is up to you. Parang how far can you go or how much can you sacrifice for love? Can you give that person a second chance? Siyempre yung hope na mahanap mo yung totoong tao na para talaga sa'yo. Mahal na mahal kita. Mapapanood na mamaya sa GMA ang Love Before Sunrise after maging sino ka man. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. It's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. Sina Maya at Marco ang mga kauna-unahang AI sportscasters ng bansa. Tutulong sila sa courtside reporters ng NCAA Season 99 sa pagbibigay ng update sa social media accounts ng GMA Integrated News, GMA Sports at GMA Synergy. Bahagi ang dalawa ng digital initiative sa pagbubukas ng NCAA Season 99. Be the first to watch our exclusives on your favorite sports and athletes using cutting-edge advancements in generative AI. Kasunod ng paglunsad kina Maya at Marco, nagkaroon ng diskusyon kung paano magagamit ang AI technology sa media. May mga nagpahayag ng agam-agam, partikular sa kakayanan ng AI na makipag-ugnayan sa mga manonood at ang potensyal daw nito na mapalitan ang mga tao sa trabaho. May ilang ding pumuri sa inisyatibo bilang hakbang daw papunta sa hinaharap at pagmumula ng mga diskusyon kung paano makaaapekto ang technological advancements tulad ng AI sa mga industriya kasama ang media. Sa isang artikulo ng Esquire Philippines, kaunti man lang daw ang nakakapansin pero ilang dekada na raw tila binabago ng AI ang ating pamumuhay. Mangyayari naman daw sa Pilipinas ang pagkakaroon ng non-human TV presenters at dapat daw gawin ay humanap ng paraan kung paano makakatulong ang AI na mas mapabuti ang kakayanan ng mga tao. Sinabi naman ni UST Journalism Professor Jeremiah Opiniano PhD sa panayam ng Philstar.com na papanahong pag-aralan ng mga newsroom sa Pilipinas ang pros at cons ng paggamit ng AI sa news, bagay na ginagawa na sa ibang bansa. Kung meron man daw masamang kahihinatnan ang paggamit ng AI, ang sunod na tanong ay kung anong editorial at ethics-related measures ang kailangang gawin. At kung hindi man daw gagamitin ng AI, paano raw mas mapapabuti ang journalism na kahit AI ay hindi kayang gawin? Sabi ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, ipinakilala sina Maya at Marco bilang pandagdag at hindi pamalit sa human aspect ng coverage sa NCAA. Giit niya, AI presenters sila at hindi mga journalist. Ani Amoroso, hindi kailanman mapapalitan ng AI presenters ang mga seasoned broadcaster na puso o sentro ng organisasyon. Sabi pa ni Amoroso, pabor ang GMA Integrated News at GMA Synergy sa innovation, pero pinahahalagahan din ang training at pagpapabuti ng skills ng mga empleyado para maging empowered sa panahon ng AI. Para mas maintindihan ng artificial intelligence, may isinasagawang masterclass ang GMA Synergy at GMA Integrated News sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naghihintay na ng pamilyang aampon ang dating galisin at payat na asong itinampok namin noong Abril. Kalunos-lunos siya noon matapos abandonahin sa loob ng isang plastic na kahon. Pero ngayon, magugulat kayo sa tila makeover na dulot ng rehabilitasyon at pagmamahal. Nakatutok si Salima Refran. Butot balat, puno ng tila galis at wala na halos balahibo. Sa unang tingin, parang nalagas na rin ang pag-asang bumuti ang lagay ng asong ito na natagpo ang nakasilid sa plastic na kahon sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang asong tila mailap noon, sino mag-aakalang pareho sa asong ito na nakakagigil sa kakyutan? Ganito palang nagagawa ng ilang buwang gamutan, rehabilitasyon at pagmamahal sa isang asong napabayaan. Ang asong bininyagan bilang si Daisy, masayang-masaya na at punong-puno ng sigla. Wala nang baka sa naging biktima ng pagpapabaya. When she sees you, she would approach, or kung ikaw ay mag-approach sa kanya, hindi ka po niya aangilan, wala po siya ipapakitang aggression. Napakabait pong aso at napakalambing po nito talaga.
Ayon sa Animal Kingdom Foundation, isa ang galis o paglalagas ng balahibo ng isang alagang hayop sa mga dahilan ng ilan sa pag-aabandona ng mga alaga. Sa simula, syempre parang ang cute, ang ganda, dahil malusog, pero eventually, pag ito ay nagsisimula ng magkasakit or mag-manifest ng mga ganitong issues, no, ay hindi na masyadong cute, kaya hindi na rin nila pinapansin o pinababayaan na ito. Pero nasa nag-aalaga naman talaga yan? Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nagkatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon, Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.